Happy New Year po. Happy New Year. Ah, ah, yun tayo Mag, mag-explain lang ako tungkol sa 2025 na snake feng shui tip, no? Kasi marami na pumupunta dito sa tindahan namin. Pina-explain ko, gusto ko lang mag-explain sa TikTok or YouTube para makita niyo naman yung mga abroad na hindi pa alam ano the feng shui tip namin ngayon, no? Ito po ang ginawa ko na flying star, no? Kita niyo, ito ang flying star ko na feng shui tip, no? Una-una, ang ang snake po hindi maganda sa flying star ko. Snake nasa illness star. Illness star ibig sabihin ang snake po sakitin. Illness sakitin. Sa bahay ng center ng bahay natin, illness kailangan linisin mabuti, walang sinelas, walang cartoon, walang newspaper, malinis ang center natin na snake. Kung may holo tayo, lalagay natin sa center ng bahay. Kailangan natin ng holo po, money tree para maraming pera dito sa snake. Pwede tree killing, meron din tayo. Piyaw, money catcher, pwede din sa center ng bahay. O yung mga snake kailangan piyaw para may pera sila. Kailangan nila holo, kailangan nila money tree. Tapos kailangan nila ng vault, no? Para panglagay ng pera. Yan ang snake. Hindi maganda. Kasi snake year para ka na sa trono, para ka presidente. Lahat na iinggit sa'yo, galit sa'yo. Lahat na problema na sa'yo. Kaya yung snake, wag kayo magdalaw sa patay. Wag kayo magdalaw sa may sakit. Wag kayo mag-guarantor. Wag kayo magpapahiram ng pera. Tapos makating kayo ng kasal, birthday, the bad chi, wag nyo attend, the good chi, attend nyo. Para yung good chi nyo gumanda, no? Pwede din kayo mag-exam ng dugo, no? Palinis ng ipin, diba? Pag naklinis tayo ng ipin, dudugo, yan maganda din. O pupunta kayo sa laboratory pag-exam, no? Pag-exam ng dugo, lalabas ang dugo, yan din maganda. Kung wala ka panahon kumuha ng karayom, tusok nyo, palabas yung dugo, pwede din. Yan ang kaya mag-flash kayo. Ano yung mga cellphone natin may flash. Pa-flash mo, picture ka ng flash para yung bad energy mo aalis. Yan ang significant ng sheep. Ng snake po. Sorry po. Ang snake talaga this year medyo maraming problema. Kaya maraming nainggit sa'yo. Bayaan nyo na lang, inggit, bahala na sila. Basta is a sign, feng shui is a sign. Feng shui is a sign na is a guide na guide sa inyo na this year snake is not good. Then the second po, snake, kaaway ng snake is pig, no? Ang pig ko nasa quarrelsome, nakaaway ang pig ko, nakaaway, maraming aaway sa iyo. Halimbawa, hindi problema mo, magiging problema mo. Ito po, marami na inggit sa iyo sa pig po, no? Yan po. Kaya kailangan ka apple, a pair of apple para hindi kayo, peace of mind kayo, walang hahanap sa iyo ng away po. Tapos may rooster kami, ina-attack ang rooster sa mga inggit, sa mga chismosa, marites. Meron tayo piyaw din. Brendan, may. Pwede kayo rooster. Mamaya meron ako isang episode na feng shui tip. Papakita ko lahat na items namin, Explain ko lang. Ang pig is quarrelsome.
nakahanap ng away sa inyo, inggit sa inyo, bayaan mo na, basta kung may anting-anting tayo lalagay, bayaan mo sila mag-inggit sa iyo o, o mag-away sa inyo. Pero ingat lang kung may nakaaway ng ibang tao, baka kayong makialam, tabi na lang tayo, tahimik. This is the year na peak, tahimik, yan din peak, wag din pumunta hospital, funeral, wag din mag-guarantor, wag din pahiram ng pera, tapos wag maklipat bahay, no? Wag maklipat bahay muna, wag din maklipat ang posisyon nyo para gumanda ang buhay nyo. Wag din kayo makating kayo ng birthday o kasal po. Kung maki-engage kayo, this is the year na gagawin natin. This year pala is a leap year sa Chinese. June, sa Chinese na June, 2 June pala. Leap year ngayon, pwede kayo mag-asawa, makasal, pwede makasal, pwede mag-shota-shota. Leap year pala, this year, 6 na June, 2 June pala. Kaya mahaba ang New Year next year kasi 2 June na sa date. Halimbawa, June ang birthday mo sa Chinese, 2 birthday mo. So, this year is a leap year pala ng June. 2 June po. Pag Chinese kayo, pwede kayo magtingin sa calendar nyo, good day, bad day. Makikita mo, 2 Chinese na June, 2 months na June. So, this is a leap year for gusto mag-asawa, kakasal, gusto maghanap ng shota. Maganda this year po, no? Tapos the third, monkey po and sheep. Monkey, sheep, maganda ngayon, sheep and monkey. No? Maraming pera ang sheep and monkey. Tandaan nyo ha, ito maganda ang monkey, sheep, horse, and dragon. Number 1 is dragon. Maganda ang dragon this year, victory. And the horse last year, hindi ba, puro robbery. Ngayon, good na siya. Nasa heavenly star na siya, maganda. Dito, dragon, horse, and monkey, and sheep. Maganda ang taon ng mga dragon, horse, and monkey, and sheep. Pero monkey, may kunting hindi maganda din, pero sheep okay lang. Kasi, snake ngayon deer, ano? Snake, kaaway ng snake is pig, no? Ang best friend ng pig is tiger. Ang kaaway ng tiger is monkey. Kaya itong apat may relation. Ano mo, every year may 4 tayo relation na hindi maganda. Ang tiger and ox nasa 5 star. Alam mo itong chart ko, every year pag nagpapalit, no? Nagpapalit, hindi, sabi ko, yung 5 yellow star, si Kwa, nag-text, what's the meaning of 5? Ang 5 yellow, ibig sabihin, pag nasa number 5 ka, parang lahat problema, halimbawa, hindi problema mo, minsan bigla sasabihin, oh, may utang ka, o minsan sabihin sa'yo, oh, hindi ka pa nagbayad, ganoon. Kunting-kunting buting-ting na pumapasok sa iyo o may nakaaway, hay tayo makialam. Basta tahimik tayo sa tiger, tahimik sa 5 yellow star, no? Apong sui is a guide lang po. Huwag kayo pag sinabi ko hindi maganda, natatakot na kayo po. Hindi. It's a guide lang na ingat tayo lang. Pero hindi naman lahat na tao, halimbawa, hindi naman lahat na tiger mawawalaan ng pera o mawawala ng cellphone. Hindi po. Depende sa tao, careless ka ba o hindi. It's a guide lang. Halimbawa, sinabi ko, snake is illness. It's a guide na ingat tayo sa mga may sakit, huwag tayo lumapit, may umuubo, iwas tayo. It's mean like that po. Hindi na sinabi talaga makakasakit ka. Hindi po ha. Huwag kayo matakot, baka kala nyo
sinasabi ni Tita Maxi, o makakasakit ako, takot na takot. Hindi po. It's a guide lang po na ingat tayo, ha? Ingat tayo sa hospital. Halimbawa, may sakit ka, siyempre, o may sakit ang mga relative nyo, samahan mo, okay. Pero, ayun binabanggit ko, snake, pig, monkey, tiger, pakisuot lang ng red underwear. Halimbawa, red panty, pag babae, red panty, pag lalaki, underwear, underwear po, brick po. Bakit tayo napapasuot? Parang harmony, hindi tayo hanapin ng naiinis sa'yo pag naka-red ka, may harmony ka, hindi sa asawa, sa mga friends, pag nakita ka, hindi ka nakakainis. So, if you wear red brief, red underwear, red panty, gaganda ang aura natin, lalakas ang mga cells natin. Ganun po, parang meron ako isang customer, nagbebenta ng pakain na buffet, ganun. Sabi niya, mahina. Sabi ko, ma'am, magsuot ka ng red panty. After 1 month, he called me na, ma'am, Tita Maxi, malakas na ako sa catering. Yeah, sabi ko, good luck po. Kasi nakasuot siya ng red underwear. Ang red underwear, yung galit sa'yo, makahanap sa'yo ng away, mawawala. Yan po ang feng shui tip natin sa snake, pig, monkey, and tiger. Okay? Mamaya, babalik ko isang episode, ibang zodiac sign naman. Ito muna ang itong 4 na snake, pig, tiger, and monkey. Review nyo is a guide lang. Kung anong bebele nyo, you can text Tita Maxi or Charmy Ongpin. Meron kayo? Pakita yung Tita Maxi. Charmy Ongpin, sandali. Ito ang Charmy Ongpin. Ito ang Charmy Ongpin, ha? Tita Maxi Charm. Text nyo or call kung marunong video call. Ito yun. Charmy Ongpin, ha? May tao, hindi yung bata, ha? Kasi marami nagte-text na bata, hindi po, ha? Ito po. Yan, you can call Tita Maxi Charm o Charmy Ongpin para makaintindi nyo anong sinasabi ko. Ano bebele nyo, text nyo siya. Okay po? Yan lang po. Thank you.